it's time to define the relationship. Ayan, no? Time to define the relationship. Nung nabasa ko yung title, ang una kagad na pumasok na eksena sa isipan ko, yung mga eksena sa movies, mga love stories. Ba, merong babae, merong lalaki, magkaharap. Tapos very emotional. Tapos sabi ng babae, ano ba ang meron tayo? Di ba, maggulo, chaotic. Kasi sa panahon natin, ganyan eh. Sa panahon natin ngayon, hindi nila alam kung ano ba ibig sabihin ng relationship. So napakaganda yung series natin ngayon, dahil ang series natin ngayon ay tungkol sa love story ni Ruth. But hindi lang to tungkol sa love story, hindi lang to about romantic relationship. Beyond pa doon yung matututunan natin sa librong ito. Now, our topic for today is time to define the relationship. Ayan, so it is not about romantic relationship. It's beyond that. Because the book of Ruth, tinuturuan din tayo dito. Maraming tema matututunan dito. Una, yung pananampalataya. Your faith, about obedience, about preparation, and about trusting ito sa timing ng Panginoon. So, hindi lang ito para sa mga single. So, magiging technical tayo dito. Pag sinabi natin single, hindi pa kasal. Okay? Baka sabihin mo may girlfriend ka, hindi ka na single. Okay? Maging technical tayo dito sa harapan. So, pag sabihin ng single, hindi ka pa kasal. Okay? So, hindi lang ito para sa mga single. Hindi lang ito para sa mga married couple. Sa lahat ito ng season ng buhay mo. Whether you are single, whether you are married, whether you are grieving, kahit anong pang season ng buhay, whether you are asking for healing, lahat ng season, applicable po ang matututunan natin sa Book of Ruth. Hindi lang ito tungkol sa season ng pag-iibigan. Amen ba? Amen. Kasi makikita natin dito, bibigyan ko lang kayo ng background or settings kasi syempre meron tayong break last week. Tama? Baka nakalimutan nyo na. Yun nangyari sa chapter 1 and chapter 2. Kasi ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay Ruth chapter 3. So, magkaroon lang tayo ng onting recap. Mabilis lang. So, merong pamilya ni Naomi. And during that time, merong puntang gutom or famine sa Bethlehem. So, nakita nila yung Moab. Nakakita sila ng opportunity sa Moab. Sabi nila, diyan, mabubuhay tayo diyan. Diyan magsusustain yung mga pangangailangan natin. So, pumunta sila sa Moab, expecting life, survival, but ano yung nahanap nila? They found what? Loss. Kasi nangyari lang naman, namatay yung asawa ni Naomi at yung kanyang mga anak. So, instead of life, they found loss. Ngayon nangyari dahil sa isang maling pagkakamali. Yan, dahil pinangunahan nila yung will ng Panginoon sa kanila. Then, dumating sa time, Naomi decided na bumalik ng Bethlehem. Bakit siya nag-decide na bumalik sa Bethlehem? Kasi nagkaroon ng intuition si Naomi. Naramdaman ni Naomi na pinababalik siya ng Diyos sa Bethlehem. Walang pinadalang messenger ang Panginoon, walang anghel, walang propeta na pinadala ang Diyos para sabihin kay Naomi, bumalik ka na ng Bethlehem. Wala. Na-overheard lang niya, narinig lang niya, bali-balita lang, na kumikilos na ulit ang Diyos sa Bethlehem. So naramdaman niya, nagkaroon siya ng intuition, pinababalik na ako ng Diyos sa Bethlehem. Alam niyo, tayong mga Kristiyano, kung gusto mo magkaroon ng ganyang intuition, yung intuition na alam mo yung next step sa buhay mo, yung will ng Diyos sa buhay mo, sinong gusto mangyari sa buhay nila? Na even without asking God, alam mo yung direction na pupuntahan mo, alam mo yung next step na gagawin mo, like Naomi. Napakagandang, napakasarap nun. And that should be our goal. Alam mo paano mabibuild up yung intuition na yan? Mabibuild up yan through experience. Through experience. Habang nakikita mo sa pagtanda mo, sa iyong buhay, sa problema, kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, magkakaroon ka ng intuition at malalaman mo kung ano yung kilos ng Diyos sa iyong buhay. Doon yung nag-uumpisa. It is not overnight. It is not overnight. So hindi lang dapat puro biyaya ang nararanasan natin. Nakakaranas din tayo ng problema, nakakaranas din tayo ng sakit, nakakaranas tayo ng mga challenges.
Tama? At yung mga challenges na yan, ginagamit yan ng Diyos para mas maging malakas tayo. Nagkakaroon tayo ng experience sa Panginoon dahil kasama natin ang Diyos sa mga panahon na yan. At if you have enough experience, tama, at meron kang sensitivity sa Panginoon, magkakaroon ng ganitong klase ng intuition. Na alam mo yung next move, alam mo yung next step sa buhay mo. And kaya ganyan may special na gift si Naomi para maramdaman niya yung will ng Diyos sa buhay niya. And sinasabi ko tayo sa inyo kasi useful to later. Now, bumalik siya ng Bethlehem at kasama niya si Ruth. Si Ruth ay ang kanyang daughter-in-law. Okay? Yung anak ni Naomi, nagkaroon ng asawa. And that's Ruth. So parehas silang widowed. Parehas silang walang asawa, namatayan ng asawa. And Ruth decided to be with or to follow Naomi. Kahit na meron siyang freedom na manatili sa Moab, kung saan very familiar yung lugar. Andyan yung kanyang mga kaibigan. Andyan siya lumaki. Same people, same gods, same culture, lahat. Tapos maganda pa yung ekonomiya. And yet, he decided to follow Naomi. And Naomi said, I will follow you. Your people will be my people. Your God will be my God. That's loyalty. That's faithfulness. Umalis si Naomi sa Moab. Tama? Umalis si Ruth sa Moab. Pagdating sa Bethlehem, they are grieving. Because they are widowed. Okay? But they didn't stay at home. Ruth didn't stay at home para lang malugmok sa sakit, malugmok sa kalungkutan kasi widowed eh. Hindi siya nagstay sa bahay. Lumabas siya at nagtrabaho. Tama? And we will find, makikita natin na si Naomi, si Ruth ay nasa land ni Boaz. Tama? And you know the story, nagkaroon ng favor si Boaz kay Naomi, kay Ruth, yung mga tao around them, nagkaroon din ng favor kay Ruth. And also, nakita rin ni Naomi kung paano kumikilos ang Diyos. Nakita na ni Naomi yung favor ng Diyos, yung favor ng mga tao around Ruth, and yung favor ni Boaz kay Ruth. Nakita niya lahat yon. So, makikita natin dito. Punta tayo sa Ruth chapter 3, verse 1. One day, Ruth's mother-in-law, Naomi, said to her, "My daughter, I must find a home for you." Sa pagkakataon na to, parehas silang widowed. Parehas silang nag-grieve. Hindi sila related by blood. Tama? Pero ang tunay din, nasasaktan din, widowed din si Naomi. Pero kahit na gano'n, hindi niya inuna yung sarili niya. Inuna niya si Ruth. She is very selfless. So sinabi niya, tanong niya si Ruth, "My daughter, I must find a home for you." Yan yung hope ni Naomi kay Ruth. I must find a home for you. So ano ibig sabihin yan? Sa ibang version, sabi dito, kailangan mo ng rest. Kasi pag sinabi natin home, hindi naman yan yung bahay na structure. Ang home, dito makikita yung saan yung peace, kung nasaan yung rest, kung nasaan yung stability, kung nasaan yung provision, protection. Yan yung home, yan yung gusto ni Naomi kay Ruth. And they are both grieving. They are both widowed. If you're married, di ko alam kung anong season. Pero itong topic natin ngayon, hindi lang ito about love story. This is about redemption. This is about redemption. Okay? Try mo ilagay yung paa mo sa paa ni Naomi at ni Ruth. They are barely surviving. Diba? Ano bang trabaho ni Ruth? Ang trabaho ni Ruth,
tagapulot ng mga tira-tirang grains just to survive. Tama? Tagapulot ng mga tira-tirang gulay na-miss na kunin, mga prutas na na-miss kunin, mga nahulog. Yan yung trabaho just to survive. And they're both widowed. They are grieving. Then, napansin ni Naomi yung favor ng Diyos, yung favor ng tao, yung favor ng Boaz kay Ruth. And sabi naramdaman ni Naomi, this is now the time for you to move forward. Yan yung intuition na na-build kay Naomi. At yun yung sinabi niya kay Ruth. Alam mo, minsan sa buhay natin, masyado tayong nakatingin kung ano yung nasa harapan natin. Tama? Hindi natin nakikita yung big picture. And sometimes, ibang tao yung makakakita ng big picture para sa'yo. Tama? Kasi minsan siguro dahil distracted ka sa problema, kung ano ang gusto mo lang to get through sa problem, magtiis, ganyan. Kasi ganyan yung nararanasan ni Ruth dito eh. Pero si Naomi, nakita niya yung big picture. Merong hope para kay Ruth. Gusto kong sabihin sa inyo, matuto dapat tayong makinig. Huwag tayong maging matigas yung ulo. Okay? Makinig tayo. Lalong-lalo na doon sa mga godly counsel ng mga taong nagkikare para sa atin. Minsan, ang tigas ng ulo natin pag sinasabihan tayo ng pastor, ng iyong leader, ng iyong nanay, ng iyong tatay, nagre-rebelde ka pa. Tama? Pero dapat katulad ni Ruth, minsan parang ganun tayo eh. Kung ano lang yung nasa harapan natin, yun lang yung nakikita natin. Minsan, manggagaling pa sa mga taong totoong nagkikare at nagmamahal sa atin. Kung ano yung big picture at yung para sa atin. Ganyan yung sitwasyon. Okay? Ganyan yung naging role ni Naomi sa buhay ni Ruth. So, sabi ni Naomi, my daughter, I must find a home for you. Sinasabi niya rito, tama na yung pag-iyak. Tama na yung basta ka lang makasurvive. Tama na yung season na yan. Now is the right time for you to find rest, to find peace, to find security and protection. Yan yung gusto ni Naomi kay Ruth. So, where you will be well provided for. Now, Boaz is a relative of ours. Tonight, he will be winnowing barley on the threshing floor. So, basahin lang natin yung Ruth chapter 3, verse 3. Wash, ito yung specific command ni Naomi kay Ruth. Wash, put on perfume, nako, and get dressed in your best clothes. Then, go down to the threshing floor, but don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. Nako. Sa modern day ngayon, pag binasa mo yan, grabe, seryoso? Merong ganyang klaseng advice? Uy, kilala mo si Boaz? Parang ganyan. Kasi sa chapter 3, 1-2, now Boaz, pinaresent ni Naomi si Boaz. Now Boaz is a relative of ours. Diyan si Boaz, maligo ka na. Diyan si Boaz. Maglagay ka na ng perfume, magpabango ka na. Tapos suotin mo na yung pinakamaganda mong damit. Sa panahon natin ngayon, parang seryoso. Di ba? Parang alaswa naman pakinggan. Tama. Pero sa totoo lang, hindi po yun ganon. Hindi po yun ganon. Hindi siya mukha lang siya pangit pakinggan dahil hindi natin naiintindihan yung kultura nila. So para maintindihan natin ito, ipapaliwanag ko sa inyo. Wash, put on perfume, and get dressed is actually a transition. Kasi noong unang panahon, kung ano ka, kung ano yung status mo, yun dapat ang suit mo. If you are a king, may hahalata na hari ka. If you are a knight, mahahalata na knight ka. If you are a minister, mahahalata na minister ka. Ganun yun. And if you are grieving, if you are widowed, mahahalata din. Kasi meron silang specific na damit. Pag ikaw ay widowed, pag ikaw ay malungkot, pag ikaw ay grieving. Ganun po yun. Hindi yun para i-discriminate. Para ipakita yun sa iba na ako ay malungkot, ako ay nag-grieve, ako ay widowed, protect me, I need protection and I need support. Hindi para magkaroon ng, ano tawag doon? Yun. Okay? Para ipakita na kailangan nila ng support. So, when Naomi said
to Ruth, wash, put on perfume, and get dressed. Ibig sabihin yan, inuutusan ni Naomi si Ruth na mag-prepare na. Kasi this time, hindi ka na mag-grieve. This time, hindi ka na magiging widow. So wash, clean yourself, put on perfume, and get dressed. Maghanda ka na. Mag-prepare ka na. In church, sasabihin ko sa inyo ngayon, marami sa atin dasal lang dasal. Marami sa atin, Panginoon, this is my plan, bless my plan. Dito yung gagawin ko, Panginoon, bless this. Yan tayo eh. Tama? Ganyan ang karamihan. Tapos ikaw naman, hintay ka ng hintay. Pero hindi ka naghahanda. Hindi ka naghahanda. The moment na nagdasal ka, the moment na meron kang hiningi sa Panginoon, huwag kang maghintay. Maghanda ka. Huwag mong hintayin na yung blessing na magre-ready ka lang pag andyan na yung biyaya. No. That's not faith. Saka lang ako magbe-prepare pag andyan na. Saka na lang ako maghahanda pag nakikita ko na yung biyaya. Para makasigurado, para hindi sayang effort. Walang pananampalataya doon, church. Pag ikaw nagdasal, gusto mo, hiningi mo sa Panginoon, maghanda ka na. Be ready because mag-ready ka kasi naniniwala ka na darating yung biyaya. Yun ang ibig sabihin nun. This time, wala pang kasiguraduhan. Wala pang kasiguraduhan kay Boaz. Alam mo bakit? Ano ba yung background ni Naomi? Ano ba yung background ni Ruth? Unang-una, Moabite. Pangalawa, widowed. Pangatlo, wala namang kahit ano, wala namang possession, wala namang wealth, walang lupa. 'Di ba? Walang kahit anong i-present, walang pwedeng i-bargain kay Boaz. Walang kasiguraduhan. It is too risky. It is too risky. Tama? Ngayon, ang problema sa atin, we are not, hindi natin tinetest yung faith natin. Tako, too risky, hindi yan pwede para sa akin. No? Don't be like that. Pag ikaw meron kang pinapanalangin sa Panginoon, prepare agad. There's a difference, a big difference between waiting on God and doing nothing. Okay? Malaki ang pagkakaiba. Doing nothing is not waiting. Waiting, it doesn't mean that you are in the waiting room. It means that you are in a training ground. So, di ba, alam natin yung nagdadasal tayo, alam natin yung mga, alam ng lahat na ang sagot ng Panginoon, yes, no, wait. Tama? Yes, it's easy. Kasi kung ano yung pinalakay mo, na-receive mo. No, medyo matagal, medyo kailangan mo pag-isipan. Kasi pag isabi ng no, may binigay na something better ang Panginoon sa panalangin mo. That's no. So habang hindi mo pa alam ang sagot ng Panginoon kung no ba, you wait. But ang salitang wait, medyo passive, tama? Medyo passive yung salitang wait. Kaya siguro yung iba misinterpret. Dito lang ako sa tabi, dito lang ako sa gilid, maghihintay lang ako. Wala akong gagawin. Pero baka hindi wait ang tamang term. Baka ang tamang term ay act. Baka ang tamang term ay move. Baka ang tamang term ay prepare. Okay? Kasi during the time na naghihintay ka, this should be the time na nagpapalakas ka sa Panginoon. Na nag-worship ka sa Panginoon. You are deepening your root. Tama? Prepare yourself. You get ready because you know and you believe that the blessing will come. So grabe yung ginawa dito ni Ruth. Napakatapang niya, tama? Wala siyang pake kung ano yung magiging resulta ng kanyang gagawin. Kasi it's too risky nga. Dahil sino ba siya? Wala naman siya kayang i-present, wala naman siya kayang i-bargain kay Boaz. Di ba? Pwede tayong ganun. Baka pwede nating maliitin yung sarili natin. Pero alam nyo, magtiwala kayo sa Panginoon. Gawin mo kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon. Ang resulta sa Kanya. Ang resulta sa Panginoon. Then, go down to the threshing floor, but don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. Very specific yung tinuturo dito ni Naomi. Then Ruth 3:4-6, sabi rito, when he lies down, note the place where he is lying. Then go and uncover his feet and lie down. He will tell you what to do.
I will do whatever you say, sabi ni Ruth. Hindi na siya nagtanong, bakit? Bakit ako pupunta doon? Bakit ganyan? Tama? Hindi na niya kinwestiyon. Hindi na niya kinwestiyon yung command. Sumunod na lang siya. And that should be our attitude. Okay? Huwag na nating questionin ang Panginoon. Huwag na nating questionin yung gusto niya sa buhay natin. Obey. Obey. By faith. Even though the result is uncertain. Obey. Katulad ni sinabi ni Ruth, I will do whatever you say. So she went down to the threshing floor and did everything her mother-in-law told her to do. Church. Napakaganda ng transition, tama? Chapter 1, chapter 2, very tragic. Nakakalungkot. Napakasakit. They are very bitter na nga eh. Pinapalitan na nga ni Naomi kanyang pangalan, ginawa ng bitter. Pero nakita nila yung kilos ng Diyos, yung favor ng Panginoon, yung favor ng tao na nakapaligid, yung favor ni Boaz, nakita nila. Alam nyo, hindi mangyayari yun kung di sila umalis sa Moab. Hindi mangyayari yun. Yung ganong klase ng opportunity, hindi. Kung nanatili si Ruth sa Moab. So, kung nag-stay ka sa isang lugar na spiritually stagnant, malis ka na dyan. Kung nag-stay ka sa isang ungodly relationship, toxic relationship, baka kailangan mo nang umalis. Baka kailangan mo nang umalis. Baka kailangan mong iposisyon yung sarili mo kung saan ang will ng Panginoon. If you want the best of God for your life, you need to place yourself where the will of God is. Punta ka sa will ng Diyos, wag sa will mo. Punta ka sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa kagustuhan mo. Sabihin ko sa inyo, if you don't get it right, God can still make it right. Tama? Yung katulad tayo ni Ruth eh. Sino ba tayo? Sa harapan ng Diyos. Katulad ni Ruth, we are broken. Katulad ni Ruth, we are undeserving. Katulad ni Ruth, we cannot redeem ourselves. Wala tayong pinagkaiba kay Ruth. Pero dahil lang sumunod si Ruth, he positioned herself into a place where the will of God is, boom. Magkakaroon ngayon ng turning point yung kanyang buhay. Maybe ganyan lang yung hinihintay sa'yo. Tignan mo yung buhay mo. Tignan mo kung nasaan yung utak mo. Asan yung spiritual mo. Asan yung mga karelasyon mo. Nasaang lugar ka. Maybe, hindi yan yung will, hindi yan yung place kung nasaan ang will ng Panginoon. Baka kailangan mo umalis. Katulad ni Naomi, umalis siya at nakita niya yung will ng Panginoon sa buhay niya. Nagkaroon ng matinding shift sa season. Nagkaroon ng transition. Then, Ruth 3:7-9, when Boaz had finished eating and drinking and was in good spirits, he went over to lie down at the far end of the grain pile. Ruth approached quietly. Parang ninja, no? Assassin. Parang sabi ni Naomi, huwag ka daw magpapakita ka eh. Hintayin mo matapos kumain. Ayan. So, sinundan lang niya. Nandun lang siya sa Gedli. Sa gilid lang. Nagmamasid. Parang assassin, di ba? Parang spy. Hintay lang matapos. So, pinapanood ni Ruth na matapos sa ginagawa si Boaz. Hanggang sa pumunta sa dulo ng barn. Barn ba ang tawag doon? Threshing floor. Hanggang nagpahinga. Natulog. So, lumapit siya tahimik. Ruth approached quietly. Pagdating niya doon, Ruth uncovered his feet and lay down. Kasi yung mga suot nila noong unang panahon, hindi katulad ng ganito, nakapants, di ba? Mayroong t-shirt, hindi. Iba yung suit nila, parang isang buo, no? Parang palda ang itsura. I-visualize nyo lang ang itsura. So, uncovered his feet and lay down. In the middle of the night, something startled the man, or Boaz. He turned, and then there was a woman lying at his feet. Who are you? He asked. I am your servant Ruth. And she said, spread the corner of your garment over me, since you are a guardian redeemer of our family. Alam nyo, nung unang basa ko to, seryoso na ba itong binabasa ko? Kakaiba naman to. Katulad nga sa sabi ko sa inyo, parang pagka binisualize natin ngayon, sa kultura natin ngayon, sa modern day ngayon, parang hindi appropriate.
Parang inappropriate naman yun. 'Di ba? Merong natutulog na lalaki. Tapos lalapit ka, tahimik. Nung tulog na, tinaas mo yung palda, doon ka sa may feet niya na umiga din. Inappropriate, tama. Parang tinatry ba ni Ruth na iseduce? Yan, kung bakit ganyan tayo mag-isip kasi hindi natin naiintindihan nga yung kultura nila eh. Actually, it is a process. Kultura talaga nila yon. Hindi po siya inappropriate. It is appropriate sa panahon nila. Proseso po yun na ginagawa nila. Because, sino ba si Boaz? Boaz is the guardian redeemer or the kinsman redeemer. So ano ba yun? Ano ba yung tinatawag na guardian redeemer? It is a relative who had the responsibility and privilege to provide for a family member in time of need. Ibig sabihin nun, a guardian redeemer or a kinsman redeemer, from the word redeemed, pwede niyang tulungan yung isang widowed na widow ng kanyang relative para bigyan ng tsansa na magkaroon ng bahay, magkaroon ulit ng pamilya. Yun ang ibig sabihin nun. And this is the process na ginawa. So, nagulat ngayon si Boaz, "Who are you?" "I am your servant Ruth." She said, "Spread the corner of your garment over me, since you are a guardian redeemer of our family." Walang patumpik-tumpik, di ba? Straight to the point. Yan, pag ikaw minsan pag may gusto kang bagay na kunin, kailangan huwag ka nang patumpik-tumpik eh. Di ba? Kailangan straight to the point ka na eh. Minsan, sometimes you have to go after what you want, katulad ng ginawa ni Ruth. Dito, hindi niya piniforce si Boaz na maging akin ka. No, kasi meron pa ring choice or freedom si Boaz na tumanggi. Yung ginawa ni Ruth, it is a request. It's like a marriage proposal. Sa panahon natin ngayon, ang lalaki paano mag-propose? 'Di ba? Engagement ring. Yan. So yung ginawa ni Ruth, it's like a marriage proposal. Okay, kultura po nila 'yan. Ayan, so ngayon nagigets niya. So next time mababasa niyo hindi yan nakakagulat dapat. It is a marriage proposal. So I am your servant, sabi ni Ruth. Spread your corner of your garment over me, since you are a guardian redeemer of our family. Cover me. Yan ang sinabi ni Naomi. Pero dito, makikita natin, ang pinakamaganda sa eksena na to, bukod doon sa tapang na pinakita, sa pagre-risk na pinakita, sa pag-step out of faith na pinakita, sa pag-prepare na pinakita ni Ruth, bukod pa ron, kung ano yung naging reaction ni Boaz nung nakita niya si Naomi. Ako nakita niya si Ruth, hindi ako naniniwala na hindi attracted si Boaz kay Ruth. Imposible. Boaz is attracted kay Ruth. Kung babalikan mo yung sa chapter 2, nung nakita nga niya si Ruth, sino yan? Di ba? Sino yan? Protektahan niyo yan, huwag niyong gagalawin yan. Di ba? He was protected, he was provided. Nagkaroon ngayon ng favor si Boaz kay Ruth. So, imposible na wala siyang attraction. Tama? Kung ikaw, yung taong gusto mo, nandiyan sa harapan mo, pakasalan mo ako. O, di ba? Ano kaya maging reaction mo? Nako, mahal ko siya. Nako, gusto ko siya. Gusto din niya. Ito na yun. Diba? Pero, alam niyo ang naging reaction ni Boaz dito? Instead na hinawakan yung mukha, "You're so beautiful." Gusto ko yung tantalizing eyes mo. Parang ganyan. "I love your lips. You're so beautiful." Hindi ganyan ang naging reaction ni Boaz. Kaya kayo mga babae, nako, hanap kayo ng Boaz, yung matino. And sabi dito, ano naging reaction ni Boaz? "And now my daughter," nako, na Tito Zone. "And now my daughter." Na Tito Zone, yan. "Don't be afraid. Okay? I will do for you all you ask." Ito yung pinakamaganda. Hindi niya sinabi na beautiful siya, hindi niya sinabi na ang ganda ng mata mo, ang ganda ng labi mo, ang ganda ng damit, ang bango-bango mo ngayon, ang linis mo, tingnan. Hindi ganon. Sabi rito, "All the people of my town know that you are a woman of noble character."
Diba? Yun ang napansin. Yun ang napansin. Yun ang unang napansin. So, sa mga single dyan, that should be your goal. Tama? That should be your goal, babae, lalaki. If you're single, that should be your goal. Yan muna. Be a man or a woman of noble character. Merong tinatawag, you are dignified. Tama? Purity. Tama? Yan dapat. Katulad ni Naomi, ay katulad ni Ruth. Yan, napaganda yung ginawa ni Boaz dito. Yun kagad yung napansin niya. Then, pwedeng kagad sunggaban, no? Sige, pakasal na tayo. Sige, akin ka na. Di ba? Pero isa pa sa mga magandang reaction na ginawa ni Boaz. Next verse. Although it is true that I am a guardian redeemer of our family, there is another who is more closely related than I. Kaya mo bang sabihin yon? Ikaw lalaki. Kaya mo bang sabihin yon? Kaya mo bang sabihin yon? Andyan na, di ba? Gusto ko to. Lumapit na sa akin. Di ba? Pero sabi niya, hindi, kailangan dun tayo sa tamang proseso. Dapat sa tamang process. Dapat hindi ka nagmamadali. Dapat walang shortcut. May process na sinusunod. And this time, merong process na sinunod. Sabi niya, stay here for the night. Iniwan pa. Stay here for the night. And in the morning, if he wants to do this duty as your guardian redeemer, good, let him redeem you. But if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. So, ibig sabihin nun, sa kanilang law, sa kanilang batas, bilang guardian redeemer, meron pong queue na tinatawag, merong line na tinatawag. Eh, nasa first line, wala doon, hindi si Boaz, kundi meron pa. So, ang sabi ni Boaz, hindi ako, hindi ito tama. Dapat, ang una muna ay yung nasa mas closely related. Okay? Hindi ako. Hindi ako. So, pag siya pumayag, he will redeem you. Redeem you. Pagka hindi siya pumayag, I will redeem you. So, yun po ang ibig sabihin yan. So, napakaganda rito. This is hindi lang para kay Ruth, pero para rin hindi lang ito para sa mga babae, para din to sa mga lalaki. Okay? So, mga babae, hanap kayo ng Boaz ninyo. And mga lalaki, be a Boaz. Yan. So, pwede bang sabihin mo yun sa katabi mo, kung babae siya, be Ruth. Kung lalaki siya, be Boaz. Be a woman or a woman of noble character. At yan dapat yung ginagawa mo habang ikaw yung naghihintay. Yan dapat ang ginagawa mo. That should be your goal. That should be your goal. Build mo yung character mo. Deepen your root. Diba? Palakasin mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. At habang hinahanda mo yung sarili mo, hinahanda rin ng Diyos yung para sa'yo. Ganun po yan. Ganun po. Huwag ka magmadali. Hindi yung nagpumunta ka sa isang kumpanya kasi bago ka, tapos nakita ka ng pogi. Naku po, this is my season finale. Ito na yung season finale ko. Di mo alam, nasa simbahan lang pala. Lumalayo ka pa. Diba? Bilis mo mag-decide eh. Nakita mo siya, check. Ang laki ng check mo. Diba? Tangkad, check. Ayan. So, that should be your goal. Be a one or a woman of noble character. Lalaki, be a Boaz. Babae, be a Ruth. Ayan. Pero alam nyo, this is more than a love story. This is beyond love story. This is actually kwento of redemption. Story of redemption. Kasi kung iintindihan natin yung story ni Ruth and Boaz, Boaz is the picture of Jesus. Boaz is actually foreshadowing Jesus. Because Boaz is a redeemer, Jesus is the greater redeemer. Is a greater redeemer and our greatest redeemer. And Ruth, parang tayo yan. We are broken.
We are, ano pa? Hindi tayo karapat-dapat. Ano pa? Wala tayong kayang i-offer. We cannot redeem ourselves. Katulad ng ginawa ni Ruth, baka kailangan mo lang lumapit sa Panginoon. Sabihin, Panginoon, cover me. Katulad ng ginawa ni Ruth, kung saan humiga siya sa paanan ni Boaz. Baka ganun din ang kailangan mong gawin ngayon. Baka kailangan mo lang i-lay down yung puso mo sa Panginoon. And sabi mo sa Panginoon, I surrender. I surrender. Baka yan lang hinihintay ng Panginoon. Alam nyo, wala namang kailangan ng Diyos eh. Nangangailangan ba ang Diyos? Walang pangangailangan ng Diyos, pero may gusto siya. Ikaw. Ikaw. So you have to surrender. So if you are single, maghanda ka. Prepare. Sa time ng paghihintay, nako, wala ka sa waiting room. You are in a training ground. Pag ikaw naman, feel mo hindi ka worthy, tandaan mo, merong Diyos na handa kang i-redeem. Na wala kang kailangan i-present na kahit ano. Na hindi mo kailangan mag-perform. Tama? Hindi mo kailangan may ibigay. Kailangan mo lang i-surrender yung sarili. And katulad ng ginawa ni Boaz, at sinabi ni Boaz kay Ruth, ganun din yung sasabihin ni Jesus sa'yo, I will redeem you. So, yan kung bawat isa na pumikit, at tayo'y manalangin.